May nabasa akong isang research. Research mula sa isang Swiss private bank. Tung sa research na yon, binilan nila kung gaano kadami ang mga nagiging milyonaryo sa mga bansang nasa Asia. Inalam din nila kung anong bansa yung pinakamaraming nagiging milyonaryo. Ang resulta, noong una ang China, pangalawa ang India, at pangatlo ang South Korea. Hulaan mo kung pang-ilan tayo? Kulay latahim Pilipinas, pinakahuli. Nakakalambot na, yung iba ang sisisihin. Gobyerno naman yan. Si Presidente may kasalanan yan. Pero ako sa tingin ko ang problema, number one problem, ay nasa mindset nating mga Filipino. Isipin mo, sa eskwelahan, tinuro lahat ng subject English, science, math, sibika at kultura, etc. Pero, walang naturong kahit anong subject pagdating sa pera. Walang naturong kahit anong subject tungkol sa pagyaman. Kahit ultimo sa bahay, no? Hindi rin tinuro kung paano magnegosyo, kung paano magpalago ng pera, kung paano mag-invest, kung paano mag-put up ng business. Ang madalas kasing turo sa ating mga Pinoy, anak, magkarali ka ng mabuti. Graduate ka, tapos maghanap ka ng magandang trabaho. Yun lang. Walang kahit na anong related sa pagbibusiness, pagpapalago ng pera, at pagpapayaman. Maraming Pinoy ang hindi yumayaman dahil hindi tayo naturuan ng tamang mindset paano yumaman. Marami din sa mga Pinoy ang may maling mindset pagdating sa pagyaman at pera. Kailangan nating basagin yung mga maling mindset na yun. Kasi kung hindi, yung mga mindset na yun, yun ang pipigil sa'yo sa pagyaman mo. Okay, wrong mindset number 1 ay yung swerte-swerte mindset. Maraming Pinoy ang inaasa sa swerte ang pagyaman. Swerte-swerte lang yan ang madalas na sinasabi nila. Marami taya lang taya sa loto at kung ano-ano mga sugal. Itong mga tao na to sila yung may mga get-rich-quick mentality. At tumaasa na lang na sana napuan sila ng swerte. Meron na akong kakilala, no? Siguro more than 20 years na siyang tumataya sa loto. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tumatama, hindi pa rin nananalo. Alam mo ba na mas mataas pa yung chance na tamaan ka ng kidlat kaysa manalo ka sa loto? Kaya wag mong iaasa sa swerte ang pagyaman mo. Wrong mindset number 2 ay yung born poor, die poor mindset. Yung iba naman, ganito mindset. Pinanganak silang mahirap, kaya tinanggap na nila na mamamatay silang mahirap. Pinaniwalaan nila na dahil mahirap ang mga magulang nila, kaya hanggang gano'n na lang din ang buhay nila. Ito pakinggan mo yung sabi ni Bill Gates. Kung pinananak kang mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kung mamamatay kang mahirap, yun kasalanan mo na yan. Kasalanan mo yun kasi wala kang ginawa para baguhin yung sitwasyon mo. Wrong mindset number 3. Money equals evil mindset. Ito kailangan nating basagin to. Maraming Filipino ang may mindset na money is the root of all evil. Kasi madalas natin napapanood sa mga pelikula na pag mayaman, kontrabida, no? Sa mga movies, pag mayaman, drug dealer, kidnapper, tapos yung mga mahirap, sila palagi yung bida, no? Pero samantalang sa totoong buhay, mas maraming kriminal ang gumagawa ng masama, gumagawa ng krimen dahil sa pera. Kasi wala nga silang pera. At sa totoong buhay, marami sa mga pinakamayayaman, no? Pinaka-successful na tao. Sila yung may mininto ang puso at grabe mapagbigay, mapag-contribute, mapag-donate sa mga charities. Sa Bible, hindi naman sinabi na money is the root of all evil. Ang sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Not money alone, kundi for the love of money. Ibig sabihin, paggaman at sakin ka na sa pera at wala nang ibang mas mahalaga sa'yo kundi pera, yun doon nagugat yung kasamaan. Pero kung magpapayaman ka para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya mo, para makatulong ka sa ibang tao, para mapag-contribute ka sa church mo, yun ibang usapan na yan. Kasi gagamitin mo na yung pera, no? Sa magagandang bagay. And last, common wrong mindset ng mga Filipino ay ito. The money can't make you happy. Ito yung pinaka-nakakatawang mindset. Merong mga taong naniniwala sa kasabihan, money can't make you happy.
bago natin basagin yan, no, pansinin mo muna, no, kadalasan yung mga nagsasabi niyan, yung mga taong naniniwala sa kasabihan na yan ay yung mga taong wala namang pera, wala na idea kung anong pakiramdam ng maraming pera. Oo, totoo, hindi ka talaga mapapasaya ng pera. Pero, mas lalong hindi ka din kayang palungkotin o paiyakin ng pera. Di ba? Nakakita ka na ba ng tao na binigyan ng pera tapos naiyak? Pera parang, ano yan, para yan magnifying glass. Kung malungkutin kang tao o kaya kung negative thinker ka, kahit madami ka pang pera, hindi magbabago yan. Magiging malungkutin ka pa rin at negative thinker ka pa din. Pero kung masayahin kang tao, mas lalo kang sasaya pag marami kang pera. No, kung matulungin ka sa kapwa mo, mas lalo kang makakatulong sa iba pag marami kang pera. So money is just a tool para lang siyang magnifying glass. Tanong, meron ka ba makakilala na meron itong mga wrong mindset na ito, itong mga poor mindset nito? O kaya naman, meron ka din ba niyang mga wrong mindset na yan? Dapat itapon mo sa basurahan ang mga maling mindset na yan dahil kung hindi, yan ang makapipigil sa iyo sa pagyaman mo. Kahit ano pang pilit mo o kahit ano pang gusto mo, no? Gustong yumaman, umangat sa buhay. Pag meron kanyang mga maling mindset na yan, hahatakin kanyan pababa. Meron ang solusyon. Ang solusyon na gagawin natin ay aayusin muna natin ang mindset natin. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong baguhin ang mindset mo. No, simpleng change lang naman. Kung gusto mong yumaman, maging successful, ganito dapat ang mindset mo. Simple lang ito. Becoming a millionaire, successful, or becoming rich is simply a decision. Now, decision lang yan na gagawin mo sa buhay mo. Yung pagyaman mo, hindi yun swerte na darating sa'yo, hindi yun aksidente na mangyayari sa'yo. Hindi yun mangyayari dahil sa kapalaran mo, hindi yun mangyayari dahil sa religion mo, hindi yun mangyayari dahil sa background mo. Yung pagyaman mo, mangyayari yun at makukuha mo yun, nakadepende yun sa mga desisyon na gagawin mo. Kilala mo ba si Henry C? May-ari na SM at video, diba? Alam mo ba na dati mahirap lang sila? Nagbabantay lang siya ng maliit na sari-sari store nila. Alam mo bang iniwan siya ng tatay niya nung bata pa lang siya? Alam mo bang dati naglalahulam siya ng mga parinda sa Quiapo at sa Divisoria? Ngayon siya na yung pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Kaya niya nagawa yun dahil yun ang desisyon na ginawa niya. Habang nabubuhay siya, nag-design siya na hindi siya mananatiling mahirap, gagawin niya lahat para yumaman. Ulitin ko, becoming a millionaire, successful or rich is simply a decision. Decision lang yan na gagawin mo sa buhay mo. So, tatanungin kita, magdi-decide ka ba? Kung sakala hindi ka magdi-decide, okay lang din yun. No? Kanya-kanya talaga yung decision yan. Meron talaga mga tao na magiging kontento na kung nasaan sila. Pero meron ding ilang tao na magdidesisyon na baguhin ang takbo ng buhay nila.